Again, sa ating topic, I prepare here a short game. So tell me whether fact or bluff ang nasa picture. First, bluff. Sure? Yes. This is a bluff. So my topic is all about genetic modification. So if you're confused, genetic earlier kay genetic modification, genetic modified organism kay muna siya ang product, ang result sa kanya. If when ito genetic modification, muna siya ang process of altering the DNA niya. Ang GMO muna ang result ang process. So what is genetic modification? Please read. Maria. Genetic modification, or GM, is a process of altering the DNA of an organism to change its traits. So, we discussed in this topic niya. Anyone? So, genetic modification involves taking a gene from one species and inserting it into individuals of another species. So, kanina species na kay kung express na siya o new characteristics na giingon kanina ni Erica, yung characteristics na result sa ilang alter ay modified DNA. And it can be done by adding, so when we say adding, kanang like for example, nadiri kanang dog na kanang kuan, nadiri dog na kanang very kanang skinny o walay kasi buhamin. Yan nadiri kanang ang imong gikuan, ang imong gi-inspire na imong pa na kanang para imo siya matiguot ni so mag-add ka og something sa dog para kanang mabalibon siya. Kaning sa removing, for example, kaya kanang watermelon na seedless. So dili ko na siya natural na seedless. Genetic modification ang gikuan na. What? Yes. For next slide is the application of. So how does genetic modification work? So first is, please read John Luke. Gene identification. Scientists identify gene identification. Scientists identify a gene result is
responsible for a desired trait. Basta na. So, right. Kumana yan dito. Isang tanan. Gene insertion, the gene inserted into a DNA from a private organism like a plant, animal, or bacteria. Expression. The organism begins to express the new traits such as resistance or bitter nutrition. So, there are three ways na pag-work sa genetic modification. So, first, muna ang genetic identification. So, ang scientist, example lang ha, na nagdiri ka sa dog, balik ka sa dog, katong skinny o katong shih tzu. So, so kay ganahan na lang scientist nga mabalibuon so ang katong skinny na dog katong as kalinana. So, makita siya o kanang gene dito sa shih tzu na kanang responsible sa iyang kanang pagkabalibuon. Iyang kwaon. Muna mag-use sila special instrument. Sa next, gene insertion. So, kanin sa gene insertion, ano na sila magamit ng genetic engineering. Mag-use na sila special techniques. So, kanang na masiguro nga, ang katong gene na responsible ato kay makuha yung dili sa kanang katong skinny na dog. And expression. So, ato na. Sa pinaka days kay mag-express na ang katong skinny na dog o kanang So next is the application of genetic modification. So please read freedom. Kanan is Oh, kanan. that is it, producing insulin vaccines and breeding therapies. Agriculture, breeding crops with better yields, mass resistance, and drought tolerance. Industrial engineering, where the organization produce valuable substance like enzymes. So sa application sa genetic modification, natay gulo. So first one, dula natay ang medicine. Genetic modification helps produce essential medicine. So pinaka well-known na example ana niya kay Jud ang insulin na example kanina ni Erica. So ang insulin kay traditionally sa una wala pay genetic modified engineering kay adto ta magkuha og insulin sa animals na gusto mo produce insulin like ang pig ug ang cow. Ang insulin kay gamit din siya sa mga diabetic na person kay unila i-take, unila pa-inject para ma-control ang ilang blood glucose. So next is in agriculture. So genetic modified crops are kanang made dali para mas stronger or more efficient. So kanang crops can be designed to grow in larger yields, more resist of pests without the need of pesticides, and makasurvive sila o matolerate nila ang harsh conditions like sa drought, way happy uwan, way happy tubig, and lastly sa industry. So scientists modify microorganisms like bacteria. Bacteria helpful sa ng substances sa industry. So example is enzyme. So enzyme is useful sa mga detergents, food processing o biofuels sa alcohol. So Sample na kay Yakult. Nanay ko bacteria. Beer o kasagaran mo natin na kay open made by genetic modification. Para cheaper ang process o para efficiency. Kaya sa cheese. So next is the benefits of genetic modification. So please read Maida. Benefits of genetic modification: increase food security, and crops can grow in more conditions, feeding more people. Medical advances: GMOs help produce medicines and treatments more efficiently. Environmental benefits: some GMOs use fewer chemicals, reducing pesticides use. So increasing food security. So sa katong variatong sa mga crops. Like for example, ang example na crop kay crops kay drought resistance corn. So drought resistance corn kay
mo siya mo survive ni siya of day conditions without kanang limited water availability. So maka-survive na siya wala yung tubig. Wala ang gift na sa ay wala yung mo sa uban scientist para kanang especially sa kanang mga lugar nga kanang where kanang agriculture is difficult. So yeah. Kanang drought resistant before. Kaya ang traditional nila ba ang mga core nato kay kanang yang minahanglan jud daghang tubig kay init kay ang kuan. Ano ba ya? Hawan na ba na ang kuan plants ang core. So hindi mo sila kanang drought resistant. So ang next kay ang kaning medical advances. So elaborate na ako gamay ang kaning example area nga sa insulin. So medical advances. So as I said earlier, we're going to have a well-known medical application. So ang insulin, asa man ikuha ang insulin sa kuan, ikan sa tao, kaning human cells. So kaning akong pancreas kay dili jud na nagkuha ay ara mag-produce og insulin. Ara na daghang cell nga mag-produce insulin. Ang kaning ingon na bacteria kay magkuha na yung na ikuha kay bacteria kay kanang single cell organism. So ang kaning sa human cell so muna siya ang gene sa human. Yang ang bacteria kay nga na form something ang bacteria. So kani ang gene sa human nagigikan sa pancreas ninyo. So ang pag-abagin sila insulin kani wala yung nga plasmid sakto ni out. So kani plasmid ilakwaon. Pagkuha silang plasmid no. Tapos pagkuha sila ay before sila bukat sa gene sa tao, magamit sila og registration enzyme na scissor para ikat ang kanang cell. So ilaning ba ang dili nga part sa gene sa bacteria para i-insert ang kaning part ikat po nila para i-insert ang kaning part sa kanang human cell sa tao para maingon nga ni Juan Erica para recombinant DNA. So after that ibalik na nila dito sa bacteria. After sa bacteria, na sila mag-use ng special techniques para managhan ang bacteria nga naay recombinant DNA. Ano na ang result muna na ang ilagamiton para i-inject sa mga tao nga naay diabetes. So sa environmental benefits. So sa kaning environmental benefits, kanang helpful siya para kanang nagkaibiolo kanang atong herbicides, pesticides, fertilizers kay harmful man siya sa environment. So himo ang mga scientists o kanang mga crops na dili na kinahanglan og kanang mga chemicals na maka-harm sa kanang palibot. So example lagi kay kanang mga BT crops. So kanang BT crops kay kanang variety of kanang classing of crops para kanang kuan. Kanang sila na yung produce ila ang galing pesticides, herbicides, and fertilizers para dili na magamitan. And lastly is the ethical and safety concerns. So please read Shanika. Ethical and safety concerns. Environmental impact could affect biodiversity of GMOs, spread and control health concerns. Some fear that GM foods might cause long-term health risks. Then ethical issues. Some believe modifying genes crosses moral boundaries, especially humans. Yeah, so parang sa kaning ethical and